Kabanata 12, Ang masasamang anak ng Diyos at ang lungsod kanlungan. Sa luma at bagong tipan, ang banal na bayan ng langit ay tinatawag sa iba't ibang pangalan, ang mga anghel sa langit, ang isang malaking hukbo ng langit, o ang mga anak ng Diyos. Gaya ng lipunan ng tao, sa langit ay mayroong hari at mga opisyal, mga sundalo, at mga tao. Ang mga hukbo ng langit o mga anghel ay ang pangalang ibinigay sa mga manggagawa ng Diyos, at ang titulong mga anak ng Diyos ay ginagamit para sa banal na bayan ng langit. Gayunpaman, ang mga makalangit na hukbo o mga anghel ay hindi naiiba sa mga anak ng Diyos, kundi pareho, dahil lahat sila ay nilalang ng hininga ng buhay ng Diyos. Kaya tayo ay magiging gaya ng mga anghel sa araw ng muling pagkabuhay. Gaya ng nasusulat, Lucas Kabanata 20, versikulo 36, hindi na sila mamamatay pa, sapagkat katulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng muling pagkabuhay. Ang ganoong kahahalagang mga espiritu ay nagkasala laban sa Diyos, natutukso ni Satanas. Bilang mga di pa nahatulang bilanggo, sila ngayon ay naghahanap ng kabutihang loob ng Diyos dito sa lungsod kanlungan. Kabilang sa 12 lipi ng Israel, may 6 na lungsod kanlungan sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kung ang sinuman ay nakapatay ng tao nang di sinasadya, maaari siyang tumakas sa isa sa mga lungsod at maprotektahan mula sa mga kamay ng tagapaghiganti ng dugo. Kung hampasin ng isang tao ang sinuman habang nag-aaway at siya ay namatay, ang humampas ay papatayin. Kahit na tumakas siya sa lungsod kanlungan, kapag napatunayang nagkasala pagkatapos ng masusing investigasyon, siya ay ibibigay sa tagapaghiganti ng dugo para patayin ang mga matatanda ng lungsod. Ngunit kung ang isang tao ay nakapatay ng di sinasadya at tumakas sa lungsod kanlungan bago siya mahuli ng tagapaghiganti ng dugo, maaari niyang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Siya ay mananatili roon hanggang sa kamatayan ng pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Pagkatapos, malaya na siyang makakabalik sa kanyang tahanan, sa espiritual, ito ay kumakatawan sa makalangit na bansa. Ang batas ng lungsod kanlungan sa kautusan ni Moises ay itinatag upang magsilbing anino ng kung ano ang naganap sa langit. Tayo ay mga anak ng Diyos na nagkasala ng di sinasadya sa makalangit na bansa, na natukso ni Satanas, at tumakas dito sa makasalanang mundo, ang lungsod kanlungan. Gaya ng kaso ng lungsod kanlungan sa kautusan ni Moises, tayo ay lalaya mula sa lungsod kanlungang ito at babalik sa makalangit na bansa sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, ang pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Gayunman, ito'y nagpapatunay na kabilang sa mga espiritong ipinanganak bilang tao rito sa mundo, ang mga hindi maliligtas ay mga masasamang kaluluwa na nakatakda ng maging lingkod ni Satanas sa nakaraang mundo. Sila ay makikiisa kay Satanas at tutuparin ang kanilang papel bilang mga lingkod ni Satanas na magpapahirap sa bayan ng Diyos. Dahil iyon ay nasusulat, Ikalawang mga taga-Korinto Kabanata 11, versikulo 14, at hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ang mga bersikulo sa itaas ay nagpapakita na kabilang sa mga nahulog na mga anghel at mga anak ng Diyos, ang ilan ay nasa ilalim na ng kamay ni Satanas at isinilang para kumilos na gaya ng mga Kristiyano. Bukod dito, mayroong di mabilang na mga anghel na ang kasalanan ay lubos na inihayag at hindi na kailanman may papanganak bilang tao. Bilang mga lingkod ni Satanas, hahadlangan nila ang ebanghelyo hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang propetang Ezekiel ay naglarawan kung paanong ang hari ng Tiro ay nasa langit na bago pa siya ipanganak sa mundong ito. Ezekiel Kabanata 28, versikulo 12, Anak ng tao, managhuy ka para sa hari ng Tiro, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos, bawat mahahalagang bato ay iyong kasuutan, ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, jaspe, zafiro, karbungku, at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin inihanda ang mga ito. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan, at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos, at winasak kita, o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang mga sipi sa itaas ay nagpapakita na ang mahahalagang tao rito sa mundo ngayon ay humawak ng mataas na posisyon sa langit, gaya ng hari ng Tiro. Halos lahat ng taong ipinanganak sa mundo ay mga anghel na nasa ganoong kaluwalhatian. Ang iba ay binabaluktot ang Biblia at sinasabi, ang mga tao ay ginawa na mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa katunayan, ang mga salitang, siya ay ginawa mong mababa kaysa mga anghel, ay tumutukoy kay Jesus na naparito sa mundo, ganoon din sa mga karaniwang tao na tulad natin. Kung gayon, paano ang isa, na ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, ay nabuhay bilang Diyos? Ang panahon ng kanyang pagiging mababa kaysa mga anghel ay tumutukoy lang sa panahon ng ang kanyang pagka-Diyos ay natakpan ng laman.
Hindi nagsalita si Jesus nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ibinunyag niya ang mga lihim ng kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga talinghaga, at hindi nagsabi ng anumang di makatutuhanang mga talinghaga. Sinabi niya ang malalim na katotohanan ng mundo ng mga anghel sa pamamagitan ng sumusunod na talinghaga. Lukas Kabanata 15, versikulo 4. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala, hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, "Makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Lukas Kabanata 19, versikulo 10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang talinghaga sa itaas ay tumutukoy sa naunang mundo, ang mundong ito, at ang mundo pagkatapos ng kamatayan. Bawat talinghaga na sinabi ni Jesus ay mahalaga, dahil ito'y naglalaman ng mga mahiwagang lihim ng Diyos sa nakaraan at sa hinaharap. Gaya ng nasusulat. Mateo Kabanata 13, versikulo 10. Ang lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta. Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga, isasalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Ang lahat ng talinghaga na sinabi ni Jesus ay nagbubunyag ng mga lihim na itinago mula pa sa paglikha ng mundo.